Ako si Gia. Gusto kong ibahagi ang kwento ng aking buhay. Ang aking ina ay isang OFW sa Dubai. Nabuntis siya ng karelasyon niyang Indiano at ako yung naging bunga. Nung umuwi ang aking ina sa Pilipinas ay dito niya nakilala si Rolando, ang aking amain na taga Masbate. Nung maliit pa lang ako, si Tatay Rolando ang aking nakilalang tatay-tatayan. Si Tatay Rolando ay nagtatrabaho bilang isang construction worker sa Bulacan. Ang aming pamumuhay ay simple lang. Okay na yung makakain ng 3 beses sa isang araw. Naibibigay naman ng aking amain ang pangangailangan naming mag-ina. Nung nakajackpot ang aking amain sa pag-uwi niya ng bahay habang namumulot ng mga kalakal, ay nakapulot siya ng malaking halaga na nakabalot sa sobre. Ang pamumulot ng kalakal ay isang part-time job ng tatay ko, ng aking amain. Pag wala siyang trabaho sa construction, ay nangangalakal ito ng basura. Yung perang yon ay ginamit ng aking amain para ipagpatayo ng munting sari-sari store. Nung nagpatayo siya ng sari-sari store, doon nagbago ang aming buhay. Lumago ng lumago ang munting sari-sari store ni tatay. At yung nanay ko, porket malaki ang agwat ng edad nila, parang bumalik sa pagkadalaga ang aking ina. Si nanay ay natuto magsugal at nagkaroon ng maraming barkada. Halos napabayaan ako ng aking ina. Kami ng aking ama-amahan. Hanggang sa lagi na silang nagtatalo. Minsan, nasa harapan ko pa nagbubugbugan. Nakalakihan ko ang sistemang yon sa aming pamamahay. Pero baliwala sa akin ang lahat. Isang araw, umuwi si tatay na nanglulumo. Dahil sa mura kong edad, hindi ko alam kung paano ko amuin ang aking ama. Nakatingin lang ako na nasasaktan sa gilid. Nakikita ko yung panglulumo sa sitwasyon ni tatay na hindi ko maintindihan kung bakit. Pero nung mga oras na yon, halos kasunod niya lang si nanay na umuwi. Yun din ang araw na nagsimulang nagbago ang takbo na naman ng aming buhay. Lumipas ang mga araw na hindi nagkikibuan si nanay at si tatay. Hanggang sa sinabi ng aking ama-amahan sa akin na uuwi daw siya sa Masbate at hindi niya na raw kaya. Sinabi pa sa akin ni Tatay Rolando na mag-iingat daw ako at mahal na mahal niya daw ako. Hindi niya raw gusto na ganito ang mangyayari dahil hindi daw ito ang gusto niyang buhay. Hindi daw ito ang pinangarap niyang buhay para sa amin ng aking ina. Wala akong naiintindihan ng mga panahong yon dahil masyado pa akong bata. Halos nagmamakaawa ako kay tatay nung umalis ito.
Gusto kong sumama kay tatay. Mas malapit ang loob ko kay tatay kaysa sa totoo kong ina. Ewan ko ba kung bakit ganun ang nangyayari. Huli ko na lang naintindihan nung may inuwi si nanay sa bahay na ibang lalaki at ipinakilala sa akin na yun daw ang aking bagong ama. Nasasaktan man ako, pero pinilit kong intindihin. Dati ay wala pang cellphone. Naghirap kami ng aking ina at yung nakuhang bagong kapalit ng aking ina ay salbahe ito. Masyadong batugan, hindi nagtatrabaho at inaasa niya sa aking ina. Hanggang sa nagpapalit-palit ang aking ina ng lalaking inuuwi sa bahay. Doon nasira ang tahimik naming pamumuhay. Nung nagkaroon na ng cellphone, pinilit kong hanapin ang aking amahin. Pero bigo akong mahanap ito. Naalala ko nung high school na ako, may inuwi si nanay na isang batang lalaki. Kasama ang bago niyang kinakasama. Nagkaroon ako ng instant kapatid. Pero magkasundo naman kami. Dahil sabik ako sa kapatid, tinuri ko itong tunay na kapatid at hindi ko inisip na yun ang magiging gulo namin. Panibagong gulo ng aming buhay. One time, ang aking ina, habang may bago na namang inuwi na lalaki sa bahay, nagtaka ako dahil sobrang bata nito. Halos hindi magkalayo ang aming edad. Ang pinagtataka ko pa, bakit umalis yung tatay ng kapatid ko at naiwan siya sa puder namin. Halos wala akong maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari sa buhay na ginagawa ng aking ina. Pero tuwing gabi, nadidinig ko ang halinghing ng aking ina. Tuwing gabi, sarap na sarap siya sa mga ginagawa nila. Siyempre, high school na ako noon. Nakakaintindi na ako. Nararamdaman ko yung munting init na gumagapang din sa aking katawan. Siguro nga, dala ng aking pagkadalaga. Yung kapatid ko ay pag may ganong nadidinig, agad na tumatakbo sa aking kwarto. At nagsasabi na, "Ate, patugtog ka, sayaw tayo." Yun na lang ang lagi naming ginagawa sa gabi. Sumasayaw kaming dalawa na kay lakas-lakas ng tugtog para hindi namin nadidinig ang ingay ng kabilang kwarto. Lumipas ang buwan hanggang sa taon. Kumupas rin ang ganda ng aking ina. At dahil sa nagkakaedad na rin ito, ay hindi na rin ito naging maasikaso sa katawan. Ang bago kong ama-amahan
lagi nakatitig sa akin. Ewan ko ba? Pero naaasiwa ako. Hindi ko na rin pinansin dahil ilang taon ko na rin kasama sa bahay. Yung kapatid ko ay lagi ko itong kasama. Minsan nga, pati na lang sa pagtulog ay katabi ko na. Pero lagi kaming pinagbabawalan ng aking bagong ama-amahan. Sinasabihan na hindi kami tunay na magkapatid at bawal kaming magtabi dahil babae at lalaki. Halos hindi namin pinapansin ito dahil hindi naman kami nagturingan na hindi tunay na magkapatid. Naging kasangga ko ito ang aking kapatid na sa kahit anong problema, sa saya, ay karamay ko siya. Lumipas pa ang taon. Sa tuwing may nangyayari sa gabi, sa kwarto ng aking ina, unti-unti ko ring nararamdaman na bumabagsik ang init na aking nararamdaman. Sa totoo lang, nakakahiyang ikwento pero siguro nga dahil sa mga nadidinig ko at sa mga kwento ng aking mga kaklase at mga kaibigan. Pero paano ko ba ikukwento pero one night pumasok ang aking amain sa kwarto. Nakatitig lang ito sa akin. Sabi ko nga, hindi magkalayo ang aming edad. Minsan, ngumingiti-ngiti ito sa akin na parang may ibig sabihin. Nag-iba rin ang trato niya sa akin. Masyado itong maasikaso. At halos ayaw niya na nag-uusap kami ng aking kapatid. Na napapansin naman ng aking kapatid na sinasabi bakit daw ganun ang aming amain. Kinutuban na rin ako ng mga time na yon. Sa madalas niyang ginagawa na pagpasok sa kwarto ko tuwing gabi. Isang beses, kaming dalawa lang sa bahay. Nung meron siyang hindi magandang gawin sa akin, buti na lang dumating ang kapatid ko. Umiiyak akong nagsusumbong dito. Sinabi ko na siya yung anghel ko. Kung hindi siya dumating, baka na paano na ako. Nagsumbong rin kami sa aming ina. Pero mas pinili pa niyang paniwalaan ang aming amain. Nang lumo ako nung kinampihan niya pa ito. At masyado daw akong malisyosa. Binibigyan ko raw ng halaga ang lahat. Kahit ano explain ko sa kanya, saradong-sarado ang utak niya. Nung nagkasakit si ina, nalaman ko na nagkaroon siya ng sakit na nakukuha niya sa mga lalaki niya. Doon tumigil ang aking ina sa pakikipagpalit-palit ng karelasyon. At tumino ito nung medyo nahihirapan na sa sakit niya. Pero dahil iniwanan din kami ng aming amain,
Bumalik ang aking ina sa pagtatrabaho. Trabaho na mababang uri, na lalong nagpabagsak sa kanyang katawan. Doon niya kami binuhay at pinag-aral na magkapatid. Gusto mang isauli ng aking ina ang aking kapatid sa kanyang totoong magulang, pero ayaw umalis ng aking kapatid. Noong mga time na nakikita naming hirap na si nanay, ay napagkasunduan naming magkapatid na maghanap ng trabaho habang nag-aaral. At nung nakaipon ako ng pera, sinabi ko sa kapatid ko na tulungan niya akong hanapin ang aking tatay Rolando. Napupunta ako ng Masbate. Todo suporta naman itong aking kapatid. Taon din ang binilang ko bago ko nahanap si tatay Rolando. Nagkaroon na ito ng sariling pamilya at mga anak. Pero pinakilala niya pa rin ako na ako daw ang panganay na anak niya sa aking mga kapatid. At si tatay Rolando ay malaki rin ang nabahagi sa aking pag-aaral, lalo na sa aming magkapatid na dalawa. Habang nag-aaral ako ng college, pinapadalan ako ni tatay Rolando ng pera pandagdag sa aking gastusin sa school. Hanggang sa nakapagtapos ako. Pero maedad na rin ako ngayon. Ang problema nga lang, hindi ako nakahanap ng mapapangasawa. Dahil sa totoo lang, hindi ko maamin-amin sa sarili ko at sa kung sino man ang nakakakilala sa akin na ang puso ko ay nasa kapatid ko lang. Na ang kapatid ko naman, kahit merong maayos na trabaho, inaantay lang din na pumayag na ako sa alok niya na magsama kami. Na magiging magkaramay kami habang buhay. Pero ipinangako kasi namin sa aming ina na bago lumisan ng aming ina, pinangako namin na hindi kami maghihiwalay bilang isang magkapatid. Bilang magkadugo kahit hindi naman. Yun ang pinoproblema naming dalawa. Maraming temptasyon ang mga nangyayari sa buhay namin, lalong-lalo na sa aming dalawa ng kapatid ko, na hindi rin namin tinago sa aming tatay Rolando. Kahit si tatay Rolando ay naguguluhan na rin at nagsasabi na ayos lang yan, hindi naman daw kami magtunay na magkapatid. Ano pa daw ang inaantay namin dahil baka maiwan daw kami ng biyahe. Hanggang ngayon, yan ang pinoproblema namin. Salamat na lang sa mga dumaang amain na tumayong naging tatay-tatayan namin ng aking kapatid. Dahil kahit papano, naging matibay kaming dalawa. Kahit na hindi kami magkaano-ano. Heto ang problema namin. Tatanggapin ba namin ang bawat isa bilang bagong yugto ng aming buhay, bilang mag-asawa o hanggang sa magkapatid na lang kami? Ito ang sigaw ng mga puso namin. Pero dahil sa isang pangako,
at sa nakakahiyang sitwasyon ay hindi namin magagawa. Maraming salamat sa pakikinig.